hirap, sobra. Eh kung hindi ako nagbasura, asan ang pera? Eh desperate na ako. Walang trabaho, walang ano. Although na eligible ka. Sayang yung knowledge. If you are in my case, what are you going to do? Ako si Alfredo Manuel na nagtitinda ng dyaryo at namumulot ng basura. Ang edad ko ay 66 na. Yung nanay ko, plain housewife. Yung tatay ko naman, government employee noon. Wala akong kapatid. Ako lang mag-isa. Ngayon, sa kagustuhan kong maging pare, parang nagpaalila ako sa simbahan ng Quiapo. Pero yung pagiging janitor doon, walang bayad. Eh, tuwan-tuwa naman ako dahil nakakapagsilbi ko ganyan. Bakit po gusto maging pare yung mga tatay? To live in a peaceful life. At saka parang maging hermit ka. Yung malayo sa world na i-devote ko na lahat sa kanya yung aking yung experiences, yung aims in life. Nandun na lahat. From 69 to 72. Katakot-takot na experiences na ko dyan sa simbahan ng Quiapo. Nandiyan ang pagbintangan ka, na nagnakaw, na ganito, ganun. Pero wala namang katotohanan. Kaya umalis na rin ako. Hindi ba discouraged ka sa priesthood? Ngayon, naisip ko, mabuti pa magturo na lang ako. Total, yung preaching is teaching. Hindi ba? Preaching is teaching. Kaya ayun, continuous ko ang pag-aaral. Yung ano niyo tayo, nasa UE kayo, anong klaseng college student kayo? Ay, nako. Nakadevote ka sa teaching, sa learning. Sinabayan ako ng dito. Perturb, disturb. May mga gaps. During those times, demonstrations, rallies, nako, wala na akong natutuhan. Anong gagawin ko dito? Wala akong alam. Ang ginawa ko, in-stop ko. Anong ginawa niyo pagka-leave niyo ng school? Saan niyo din-devote yung oras niyo? Reading, writing. Kasi hindi mo ma-enjoy yung essay writing, yung etc. Dahil disturb ka. Ang hirap. Gusto kong matuto. Out ang Spanish. Pero yun ang favorite subject ko. Kaya tinapos ko yun ng 27 units in Spanish. Yung botany. Ngayon, eto. Ka na. Kumbaga well-informed ka na sa botany. May scientific names, may mga uses, etc. May mga medicinal uses, pati poisonous plants, etc. Wala nang kapintas-pintas. Number 1 is Kana. Kana is Indian shot. The common name of this plant is Bandera Española, Canna lily, or Canna indica, or Canna generalis. The edelweiss is the national flower of Switzerland. The dandelion is considered a weed. The Venus flytrap is Dionea muscipula, a carnivorous plant
that feeds on insects. Kwento nyo naman tayo yung, ano nyo, yung naging trabaho nyo. Isang araw, nakasalubong ko yung mga bystanders. Nagkataon, yung kausap ko pala, principal ng Luna, di sa may UST. Ang sabi sa akin, naku, Toy, pumunta ka doon sa City Hall, nandun na superintendent. Ang ginawa ko, sulat. Binigyan ako ng test, pinasa, etc. etc. Wala pang isang linggo, pinatawag na ako dito sa Guerrero. Yun ang pinag-umpisahanan. Janitorial services, entire quadrangle, yung pasilyo, malinis, yung kubeta, para walang masabi. Magkano sweldo nyo nun tayo? Nung nag- 700. Kamurahan pa nun. Kasya naman yun. Oo, oo. Ngayon, dahil sa tuwan-tuwa naman ako, ang ginawa ko, bumili ko ng mga libro, o sa 700, bumili ko ng libro sa National Bookstore, dyan sa may Avenida Rizal. Kamurahan pa nun. Sige. Ano Kaya- mga klaseng libro tayo? Yung history, kung ano-ano, may English, may kung ano-ano, etc. etc. Dinisplay ko doon. Dinisplay ko na doon. O ayan, basahin niyo yan. Po, kanino nyo po inalok? Sa mga estudyante. Ngayon, tuwan-tuwa naman yung principal. Bakit po gusto nyong basahin nila yun? To encourage them to study. Kasi yun ang technique ng ano, para ma-motivate mo ang estudyante na ay ganito pala ito, ganito pala ang pag-aaral, para kalimutan ng paglalakwatsa. Yung mga absentees, para ma-encourage sila, magpunta sila doon, mag-aral sila, wag silang yung mag-loiter around na wala namang ginagawa o chismisan dito, chismisan doon. Three years lang. Ngayon, contented ka na. Nako, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kinumpisahalan ako. Sino po? Yung principal. Ano po? Letter writing. Kapag hindi nyo ginawa itong ginagawa ko dito, humanda kayo sa akin, I will report everything to the superintendent. Di parang natauhan. Ba't nagkaganito ito? Kayo po yung nagreklamo? Oo. Ano po yung reklamo? Parang hindi inaasikaso. Yung mga bata po? Oo, at saka yung eskwela. At saka yung including the janitors. Masyadong tamad. Naging problematic. Parang ako na yung superintendent. Ako na yung principal. Naku, Diyos. Ngayon ako nakakita ng ganito. Naging problematic sa akin ang eskwela. Ito naman ang ang negative. Nako, ganito, masyadong mayamang yan. Lahat na lang nalalaan, ganito, ganoon. Nachismis po kayo? Oo, pinagchichismisan. Inipon ko lahat. Time comes, 1982, yung kasalukuyang nag-aanuhan na, yung malapit-lapit na, parang sasabog na ako. I want to transfer to another school. Why? Because the administration is corrupt. Paano nyo po nasabi ng corrupt? Kanya yung kantin. Minsan ang namamahala sa kantin, sila. Minsan tinitinda mga panis, spoiled food. Bakit naman ginawa nito? Sinadista ako ng gusto. Sinadista ang mga teachers dyan. Ano po nangyari? Wala naman ako magagawa dahil siya ang administrator. Pinagtakpan ng superintendent. Di ngayon, naipit naman ako. Dahil inakyat ko na rin yung superintendent. Tapos nirepair ako sa superintendent, Division of City Schools.
pinaharang ng principal at ng superintendent. Then kayo tayo. Oo, nag-resign. Bakit po? Kaya nag-resign ako. Baka ako mapagbintangan dito. Nakasapakat na tong principal nito, baka sabihin, kakonivals ka nito. Alam mo na palang kurakot. Eh di kasapakat ka rin dito. Ang tanong sa akin, nung araw, magkano na wala? Ho! Aba, ewan ko. Kasi janitor ako dito. Wala akong kinalaman dyan. Kung ako man na may kinalaman dyan, hindi sana noong pa, dinakot na ako. Pinahuli. During those times, after resignation, naglalakad ako, namumulot na ako ng wala pang dyaryo nun. Yung mga papel, yung mga cups. O sige, kalakasan pa noon. Sige. Ngayon, napadpad ako dito sa Road 6. Yung mag-anak, pakituruan mo nga ito. E di in-accept ko naman. May lumapit po sa inyo Oo. para magpa-tutor. Magpa-tutor, oo. In-accept ko naman. Pero walang bayad yun. Wala. Ba't yung po tinanggap kung anong bayad? Eh, nakakatuwa. Kasi maliliit pa. Ang sarap turuan. O, bumili na ng blackboard. O, sige, sulat. Pagkasulat ko, kayo rin. Sige, alam niyo na. I-explain ko na. Sige. Natuto. Ngayon, nagtuturo na ngayon sa UP Manila. Si Abigail Carpio. At yung mga kapatid nasa ibang bansa na yata. Bakit para sa inyo importante na bigyan ng edukasyon yung mga bata? Oo, kasi, eto, ang importance niyan, para maliwanagan kayo, para maging, hindi kayo yung parang yagit kayo, outside the society. Kailangan mapabilang kayo sa karunungan ng mga tao, ma-recognize kayo. Anong nararamdaman niyo tayo pag may natuturuan kayo tapos nakikita niyo yung mga bata, may knowledge na, anong Oo, nararamdaman niyo? parang contribution ko na sa kanila. Napakasaya kasi nagtagumpay sila sa kanilang endeavor. After resignation dyan sa janitorial. Ngayon, tinapos ko yung lock units sa UE. Tapos po, Kumuha na ako ng board. nahirapan ka nun tayo nung Ay, hindi! Hindi ako nag-review. Buo pa yung kaalaman ko. Ang akin eto, whether I pass or not, I will. So tingin niyo tayo nung huminto kayo nakatulog yung patuloy? Oo naman. Kasi nandiyon ang yung grasp ng knowledge mo. I-share mo sa kanila. I-convey mo sa kanila. Kwento niyo po paano kayo graduate? Hindi na ako pumunta sa yun? Graduation? Oo, hindi. Naku, hindi. Bakit po? Tanda-tanda ko na. Land of 60 na. Hindi na. At saka, obsolete na yata. Obsolete na. Tapos po, pagka-graduate, nag-civil service kayo? Oo, nag-civil service. Pinas ako, 83.90 ako doon. Sa civil service professional. Ang hirap ng test.
Kaya maraming bumabaksak. Lahat ng hindi mo pinag-aralan. Alam mo na. Sige po, okay. Alam mo na. Alam mo na. Dahil siyempre, may ano yan, may click. Pero nakapasa naman tayo. Yun nga ang dinalubhasaan ko, yung hindi pinag-aralan. Ang sarap. Gusto ko nga, every year, gusto ko kumuha ng test. Hindi na pwede. 1986, 82 pa pala ito, oh. Profession, prof, pibet. So binigay, lisensyado ka magturo. Oh, may license na. Tapos po tayo nung nakuha niyo na yung mga papel ng plano. Oo. Ang kaso, no hiring, please, no educational funds, no vacancy. Yun ang order. Hindi kayo nag-apply sa ibang lugar. Sino pipirma? Lahat ng kalabang ko against. Dahil magkakabistuhan. At kung hindi ba ayan, tapos pinagbintangan ka, Parang may record ka. oo, may record. Kaya ka pala hindi makapasok ng trabaho dahil may ginawa ka palang ano doon. Yung ninakaw mo yung pondo ng eskwela. Yun ang declaration ng principal. Nag-ingat ako dyan. Nag-ingat ako. Ang pasok ko dyan, 5:30 to 6:30. Buo yung time record. Kaya ang ginawa dyan, ng DepEd, nirevisa yun. Nireview. Tapos pina-imbestiga ka. Wala naman, may nagpatotoo naman na all-timer teachers na walang kinalaman ako dun sa ganun. Anong naramdaman nyo tayo nung pag nag-apply ko, yun yung sinasalubong sa inyo, na wala daw hiring, ganyan. Full of desperate, depressions, harassment, bullying. Lahat-lahat na, ginawa ko na lahat. Lagi ka malungkot. Oo, malungkot ka. Para ma-enjoy mo, you have to wonder. Makisalamuha ka sa tao, ganyan. Mamulot ka, ma-enjoy mo lahat. Na-enjoy ko lahat. At yung mga gumawa sa akin yun, dyan sa division, patay na lahat. Patay na lahat. Saan ka naman nakakita ng ganyan? O sama ng loob, nag-wonder ako kung saan-saan ako nakarating. Hanggang sa namulot ng dyaryo, hanggang sa namulot ng mga cups. Para lang po kumita. Oo, para kumita lang. Ang kaso, sige, haba kang namumulot, may nagbibigay naman ng pera, may nagbibigay ng pagkain. Tuwan-tuwa ka na. Desperate na ako. Desperate. Walang trabaho, walang ano. Although na eligible ka. 1990 pa ba ako nag-umpisa ng dyaryo? Pati, 40 ka? Sold ka? oo, ganun. Ano naramdaman nyo tayo? Pag kunyari naaalala nyo na naiisip nyo na college graduate ako, tapos ngayon nagpupulot ako. Ano Oo. naramdaman nyo? Parang ini-ignore ko na lang ang akin, yung present situations mo. Kasi maano ka, baka ma-mental block ka dyan. Baka mamaya magsisigaw ako dito. Dahil sa ginawa. Bigyan mo yung pagbintangan ka ng hindi mo namang ginawa. Ngayon, kung yun ay ginawa ko, sana hinuli naman ako. Hindi naman din. Hindi nangyari. Bakit? At the moment na kinwestiyon ako dyan sa ganyang situations, dadakutin yun. Dahil magsasalita ako. I-defend yourself. You have to defend yourself. Na hindi mo naman ginawa. Nakaramdam ka ng panghinayang tayo hanggang ngayon. Oo. Sayang yung knowledge, oh.
Sayang yung knowledge. If you are in my case, what are you going to do with those people? Sobra. Sobra ang harassment na ginawa. At yung mga gumawa, ipatay na. Na ano na rin, na karma na rin. If I were those people, na-enjoy ko lahat ito. Na-enjoy ko lahat. Nagsawa ako. Ang tawag ko kasi kay Tatay Manuel ay Prof. Kasi yun ang turo ng daddy ko. Para kasing professor, so Prof. 5 years old or 6 years old yata ako noon. Bago mag-kinder, pumupunta siya sa bahay namin. Minsan may mga kalakal siyang dala, tapos ginagawa namin laruan. Pero bukod doon, nagtuturo din siya ng mga basic mathematics tulad ng addition, pati pagbasa, abakada, yung simpleng gano'n lang. So basically, nakilala ko siya dahil sa daddy ko. So hindi ko din alam paano sila nagkakilala. Pero dahil sa kanya, naturuan niya ako. Parang preparation sa kinder. Paano kanya tinuruan? Meron kaming blackboard, may chalk. Tapos para siyang teacher magturo, the usual na 1 + 1 = 2, yung abakada, pagdudugtungin yung mga letters, mga words, ganyan. Tapos sinasama niya pa yung ibang pinsan ko. So parang talaga kaming isang maliit na classroom. Paano siya magturo? Hindi naman siya stricto, hindi siya nakakatakot kasi bata kami noon eh. Siguro kung nakakatakot siya, hindi na kami bumalik pa. Pero pag may mga kulang kami, may mga pinagdidiin siya, dinidiin niya yung mga mali namin para hindi na namin uulitin. Yun, the usual na teacher, elementary teacher. Actually, noong 2011 ko lang nalaman na pasado pala siya sa LET kasi hindi siya pinagturo na hindi ko pa nga rin naiintindihan sa balita kung ano yung dahilan. Para sabi ko, teacher pala siya all along na nalungkot ako syempre kasi parang hindi ko alam kung anong problema sa society, bakit kailangan mangyari sa kanya yun. Nakita ko siya noong 2001 sa may Pedro Hill, Taft. Yung mga kalakal siya. Sabi ko, so hanggang ngayon siguro si tatay, si Prof, nangangalakal pa rin. Nung nalaman ko yun, the usual, nalungkot ako kasi, alam mo yun, yung teacher pala siya, may titulo naman pala siyang dapat panghawakan. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon. So, paano na lang yung binibigyan ng pagkakataon pero hindi naman pala karapat-dapat magturo, kulang sa experience. Pero siya, sa akin, ang dami niya na ituro, no? Naging bunga nga ito, ako mismo naging guro. Hindi ko talaga plinano maging teacher. Pero nung nalaman ko na siya ay teacher pala, naalala ko lang yung bata ako kung paano siya nagturo. Ganun din gusto kong pagtuturo sa mga estudyante ko. Na hindi ka masyado stricto, focus ka kung saan siya mahina. Tapos alamin mo kung paano siya turuan ng tama. Tingnan mo yung background niya, yung ganun. Kasi simple lang naman si Prof magturo eh. Kung paano yung pangangailangan ng estudyante, yun yung binibigay niya. Dahil sa kanya. Si Prof kasi hindi kami madalas nagkikita. Pero minsan nagkausap kami, parang hindi naman pala kailangan ng mayaman ka sa mundo. Kasi nakita ko sa kanya yung dangal na kahit ito yung naging trabaho niya, parang hindi tumigil yung ano niya eh. Hindi siya nalungkot na lang, nalugmok na lang, patuloy yung buhay sa kanya. Na hanggang ngayon gusto niyang matuto. Hanggang ngayon gusto niya nagbabasa ng mga, di ba, naman kung anong libro na hindi siya naputol na malulungkot na lang ako kasi yung gobyerno walang binigay sa akin na dapat para sa ako, yung society, ito yung ganito nila ako trinato. So natutunan ko sa kanya yung simpleng pamumuhay, maging content siya sa buhay. Kasi siya, nagpapasalamat siya eh, araw-araw kung ano yung meron siya. Hindi na niya pinagpilitan pa yung ayaw ibigay sa kanya. Siya mismo gumawa ng paraan para magkaroon ng dangal yung buhay niya.
O, si Boy Boy kapag na-camera. Oo, pwede ka mamatay sa gutom. Six o'clock, aalis na ako. Ngayon, pagdating ng 6:15, bibili na ako ng dyaryo. Pagbili ng dyaryo, 90 pieces. 90 pieces. Pero babayaran ko rin yun. 90 pieces sa 8 pesos. Pagkatapos ng 90 pieces, magtatawag ako ng tricycle. Babayaran ko yun ng 100 pesos. Paikot. Paikot lang doon sa hanggang Robinson. Oy, smile tang, smile tang. Tang, smile. Tang, smile. Sino boboto mo? Ay, magparehistro ka muna para makaboto ka. Yung magnanakaw na lang. Tabi. Baka may kinadaan. Channel 4. Channel 4 naman sila. Oo, Channel 4. Walang toro, walang ano. Bukas na. Araw-araw ginagawa niya yan. Nagpupulot ng mga papel na mga nakakalat sa yung mga bote. Tapos pag bumabagyo, wala siyang absent. Talagang kasing kahit bumabagyo. Kahit lumalakas na yung bagyo, lahat sirado, nandito pa rin siya. Nakakaawa nga. Tutusin nga, hirap na maglakad yan. Ako nga, nahihirapan ako sa paglalakad kahit nga bababayan dyan, aalalayan mo. Kasi magugulas siya. Ito lang makulit talaga. Umulat, umaraw, Pasko, Bagong Taon, Holy Week. Magkasama kami. Ganyan ang buhay niya, ng taon niya. Hanggang sa tumanda, at kaya ganyan. Noong araw malakas yan. Kumbaga ano, masigasag pa nung araw yun. Siyempre, iba yung nagkakaedad siya, di ba? Lalo na, bubuhat na ng mga ganyang bagay. Siyempre, naano ko sa kanya kasi pagtanda niya, ganyan lang siya. Hindi natin masasabi na sobrang pagod niya. Lalakad kaya siya, layo-layo. Kasi nag-price ko siya ng mga tao dyan. Mas
mabagal na nga siya kumilos. Paano na siya namamaga. Tapos pag inaabot siya ng lamig, ng ulan, tapos init. Pagdating ng alas 10, magsusulat lang ako doon. Kasi may magbabasa-basa lang ako. Ang gagawin ng iba, habang nagdadaan yung iba, Bibigyan ka. oo, Ano yung mga binibigay mo? pera, pagkain, soft drinks. Ngayon, habang ganon, sige. Tapos iikot na ako. Pagdating ng alas 10, edi marami ng pera, marami ng pagkain. Ang gagawin ko naman, isi-share ko naman doon sa mga gwardya ng bangko. Ngayon, yung sige pa rin ako. Habang nagbabasura, may nag-aabot, sige. Saan kayo nakatambay na tayo? Pag mga alas 10? Alas 10, doon sa, Remedios. Doon sa may BPI, Remedios. Hindi kayo pinapaalis naman doon? Hindi naman, Okay lang. oo. Ngayon, pagkatapos ng BDO, sasakay na ako papuntang Lasal. Aabutin ako doon ng 11. Nagbibenta ka rin ng dyaryo doon sa Lasal? Oo, tapos yung may relasyon akong dyaryo doon sa gwardiya ng building. Yung mga naging kaibigan ka doon tayo, di ba? Oo. Sa Lasal? Oo, marami. Ingat kayo dito, ha? Yung iba nga, yung mga bystanders doon, at saka mga passers-by, nakikilala ako doon. Mga bata yan, no? Oo, yung mga collegiate levels na. Inaabutan ako doon ng pera, ng pagkain. Nakakwentuhan mo, ganyan. Oo, nakakukwento. Ini-express ko sa kanila yung experiences ko. Ngayon, ini-encourage ko sila na mag-aral na maigi. Napakasarap. Ang sarap pagturo. Without education, you cannot have success in life. Kung walang edukasyon, hindi mo makakamit lahat ang success in life. Hindi ba? Saan nang galing yung education? Sa libro. Through learning, yung utak mo umaandar. Ako po si Andrew Pamorada, 26 years old. Ako po yung nag-post ng picture about kay Tatay Alfredo. So, una ko na-meet si Tatay Alfredo nung nasa Lasal pa ako, nung student pa lang ako. Kasi that time, meron kaming class project na kailangan gawin. Tapos, ang kailangan namin gawin is parang kailangan namin gumawa ng video about social realities. Tapos nakita ko si Tatay that time, doon sa Lasal, tapos parang may sinusulat siya. So parang nakita ko may sinusulat siya, parang na-curious ako kung ano yung sinusulat niya. Tapos yun, tinanong ko ano yung sinusulat niya, tapos yun pala sinusulat niya na yung story niya. Tapos yun, nakita ko na sinusulat niya yung mga parang Spanish, parang na-interest ako. Sabi ko, uy, mukhang maganda tong story ni Tatay. So sabi ko,
sabi ko doon sa kasama ko that time, ito na yung gawin natin story about kay tatay. Wala lang. Parang that time kasi parang nagsusulat lang siya ng random scientific names doon sa sa papel. Tapos parang in that time naalala ko parang sinusulat nga niya yung kwento niya. Hindi ko rin maalala bakit niya sinusulat yung kwento niya that time doon sa papel. So yun. Nalaman niyo tungkol sa kwento? Nalaman ko na na teacher siya before. Tapos yun nga parang janitor din siya before. Tapos parang hindi siya tinanggap sa mga sa mga schools after dahil doon sa pagnanakaw na binintang sa kanya before. Nung una, nanghinayang talaga ako nung nalaman ko yung story niya. Parang sabi ko sayang kasi parang ang tali-talino niya talaga. Parang ang dami niya alam na scientific names. Tapos yung magaling siya sa Spanish, saka iba pa. Tapos sayang hindi siya nakapagturo doon sa mga schools na parang gusto niya talaga kasi magturo pero yun nga sayang hindi siya nakapagturo. Jolly siya na person, hindi siya yung parang tahimik lang. Parang kung kinausap mo siya, kakusapin ka niya, hindi siya yung parang mahihain na person. Yung feeling ko yung pinaka-favorite ko na character ni tatay is yung parang strong siya. Kahit yung parang kahit mahirap siya, okay lang, parang tuloy pa rin yung buhay. Yung sabi nga niya before doon sa video namin, parang sabi niya kasi poverty is not a hindrance to success. So parang gustong-gusto ko yung quote na yun na parang hindi porket mahirap siya, mag-stop na rin siya mag-aral, mag-stop na rin siya doon sa gusto niyang gawin. Marami siya talaga na-inspire ng mga student or mga ibang tao na parang yung education talaga is important daw talaga. Na kailangan patuloy ka every time ka magbasa, dapat hindi ka nag-stop magbasa at mag-aral kahit matanda ka na. Tingin niyo po ba kung nagkaroon sana siya ng chance na magturo? Anong klaseng teacher kaya si Tatay Alfredo? Feeling ko pag si tatay naging teacher, sure ako na sobrang bait niya sa mga students niya. Talagang willing siya talaga mag-share nung knowledge niya sa mga students. Mahilig talaga siyang magbasa. Mas mahilig siyang bumili ng libro. Kahit yata yun na lang pera, may bili pa niya. In-approach namin siya kasi nga, di ba, siyempre ganun yung itsura niya, pero mahilig siyang magbasa ng libro. Tinanong namin siya, kaya anong bibilin mo? Mahilig nga talaga siyang bumili ng libro. Tapos yan, bumibili siyang libro kahit yung mga pera niya. Halos every week na sa National Bookstore siya. Siyempre parang naaawa din sa kanya. Tinatanong namin siya kung kumain na siya. Kumakain naman daw na pag nandito na siya. Gano'ng katagal po ba sa tabi ko? 2 hours. 2 hours yung nasa National. Sa alis na siya. Sa cave ba yan? Oo, taas. Stalagmite. Ayan, yung Aurora Borealis. Aurora. Nagbabasa lang talaga siya. Tapos may mga customer na nagbibigay ng libro sa kanya. Binibigyan siya ng libro, tinatanong siya. Minsan nakikipag-debate pa ngayon sa mga taga-UP. Kapag siya sa mga taga-UP, nakikipag-debate siya. Ano po yung mga kinakwento niya sa inyo? Puro history. Mga sa history na libro, tsaka yung buhay niya, yung teacher pa siya.
Gano'n yung kamahal yung pagtuturo tayo? Kasi yan ang ano mo, yan ang karir mo, yan ang ginusto mo. Kaya, although na yung preach what you have preached, what you have taught. Although na hindi preaching, hindi yung preaching ng God, yung teaching naman ng humanities. Oo. Ang sarap. Kaya kita nyo, although na eligible ka nga, nagbabasa pa rin ako ng mga libro na mga kung ano-ano. Kasi para to recall what you have learned. Siguro sana ma-share pa niya yung knowledge niya sa ibang tao. Parang feeling ko yun talaga yung gusto niya eh. Yung mag-share ng mga natutunan niya, yung kahit yung mga scientific names, ng mga plants. Kasi natutuwa siya pag may nakakusap siya mga students na, for example, lalo na yung mga biology students na may subject about botany, gano'n. Parang natutuwa siya na nasi-share niya yung mga knowledge na nalalaman niya doon sa mga students. So I wish na sana sana kung di man siya makapagturo, sana magkaroon ng way na ma-share niya yung knowledge niya sa ibang tao. Ako, sa edad niya ngayon na 60, gusto ko na lang magkaroon siya ng magandang kalusugan. Humaba pa yung buhay niya, maging inspirasyon pa siya sa iba. Tsaka lagi niyang maramdaman na ang pagiging masaya, peaceful, contented. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, marami sa atin, meron kang material wealth, pero hindi katulad ng puso niya na kontento na sa kung anong meron siya. Na yun, simpleng pamumuhay lang, thankful everyday, ganyan. Kunyari sa ito ngayon, sa edad mo ngayon, anong pangarap mo? Enjoy life. Mag-travel ka. Kasi, kung traveling, na-enjoy mo yung inyong pinag-aralan. Oo. Ma-enjoy mo lahat. Kasi, ito pala ang pyramid, ito pala ang ganito, Colosseum of Rome, ito pala sila Nero. Yun lang. Gusto mo pa rin magturo tayo? Oo, at tumulong sa kapwa.